50 pulis ang dumating sa harap ngang pinto ngang isang 9 gulang na batang babae. Hindi para mang-aresto, hindi para maghatid ngang masamang balita. Dumating sila dahil sa isang tinapay. Kalahati ngang pandesal na may palamang peanut butter. Ang natatanging pagkain na natitira sa munting batang ito na ibinigay niya sa isang gutom na lalaki sa isang bangketa. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ay isang taong importante. Hindi niya alam na ang isang simpleng gawaing iyon ay babago sa takbong kanyang buong buhay. Hindi niya inisip kung ano ang mawawala sa kanya sa pagbibigay ng kanyang nag-isang pagkain. Nakakita lang siya ng isang taong nagugutom. At ibinahagi niya kung anuman ang mayroon siya. At ang sumunod na nangyari, ipinapangako ko, hindi ninyo ito kakayanin. Ngunit para maintindihan ang lahat, kailangan nating bumalik sa simula. Tondo, Maynila, ang klaseng lugar kung saan ang ilaw sa poste ay mas madalas pang kumukurap kaysa sumindi. Kung saan ang pintong tindahan ay may takip na yero. Kung saan ang jeep ay hindi dumarating sa tamang oras. Kung darating man, dito nakatira si Maya Santos. 9 gulang, payat, tahimik. Ang tipoong bata na hindi nagrereklamo. Hindi dahil mayos ang lahat, kundi dahil nalaman niya nang maaga na ang pagrereklamo ay walang binabago. Nakatira si Maya sa kanyang lola, si Aling Lorna Santos, 65 taong gulang. May rayuma sa mga kamay at masakit ang nga tuhod. Nagtatrabaho bilang janitress sa mga gusalingang opisina sa Makati. Ang klase ngang trabaho kung saan walang nakakaalam ngang pangalan mo. Napapansin ka lang nila kapag hindi emptying ang basurahan. Si Lola Lorna na lang ang mayroon si Maya. Ang kanyang ina, si Dina, ay pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Aksidente sa sasakyan. Isang maulang gabi, isang sangandaan, isang truck na hindi huminto. 6 na taong gulang pa lang si Maya nun. Hindi niya ito madalas pag-usapan. Ngunit may litrato ni Dina sa pader ngang kanilang sala. Bata, nakangiti, suot ang isang dilaw na bestida. Tuwing umaga, dinadaanan ni Maya ang litratong iyon papunta sa kusina. Hindi siya humihinto, ngunit palagi siyang sumusulyap. Bawat isang umaga, maliit lang ang bahay nila. 2 kwarto, isang banyong, may gripong tumutulo. Isang kusina kung saan ang linoleum ay natutuklap na sa mga sulok. Pero heto ang katotohanan. Malinis ito. Walang bahid ng dumi. Sinisiguro iyon ni Lola Lorna. Sabi niya, pwedeng maging mahirap ang isang bahay, pero hindi ito kailangang maging marumi. Iyon ang kanyang karangalan. Marahil, iyon na lang ang natitira sa kanya. Isang Martes ng umaga, nagising si Maya ng alas 6. Walang alarm clock. Nagising lang siya. Inayos ang kanyang higaan, tiniklop ang kanyang pajama, at naglakad papunta sa kusina. Binuksan niya ang ref. Halos walang laman. Isang boteng ketchup. Kalahating stick ng mantikilya. At kaunting tirang kanin mula panoong isang gabi. Hindi siya nakriyak. Hindi bumuntong hininga. Walang sinabi. Isinara lang niya ang ref at binuksan ang aparador. Isang garapon ng peanut butter. Halos ubos na. 2 piraso ngang pandesal. Ang huling 2 sa supot, ang ilalim at ibabaw. Yung nga pirasong ayong karamihan. Kinuha ni Maya ang nga ito. Ipinahid ang natitirang peanut butter sa 2 piraso. Pinakdikit ang nga ito. Binalot sa papel at inilagay sa kanyang backpack. Iyon ang kanyang baon. Iyon lang ang mayroon siya para sa buong araw. Lumabas si Lola Lorna mula sa kanyang silid, mabagal ang kilos. Masama ang pakiramdam ngang kanyang nga tuhod ngayon. Mahahalata mo sa paraan ngang kanyang pakapit sa hambangang pinto bago siya humakbang sa pasilyo. Kumain ka na ba, anak? Opo. La, naglugaf po ako.
Hindi toto, wala na ring bigas para sa lugaw. Pero sinabi pa rin iyon ni Maya. Dahil alam niyang isa sakripisyo ni Lola Lorna ang sarili nitong pakain para lang sa kanya. At mas gugustuhin pa ni Maya na magutom kaysa makitang nagugutom ang kanyang lola, siyam na taong gulang. Propasan na ang bigat na kayang magpabaksak sa maraming matatanda. Umupo si Lola Lorna sa lamesa sa kusina. May isang tumpok ngamga sobrang gabayarin. Binuksan niya ang isa at nanikip ang kanyang mukha. Itiniklop niya ito. Binuksan ang isa pa. Ganun din ang reaksyon. Itiniklop. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono. Mr. Reyes, si Lorna Santos po ito. Opo, sir. Alam ko pong overdue na. Kailangan ko lang po sana ng isang linggo pa. Sa Biyernes po ang sahod ko at nakikinig siya. Naktiim ang kanyang bagang. Opo, sir. Naintindihan ko po. Salamat. Ibinaba niya ang telepono. Nanatiling nakaupo. Sandali. Pagkatapos ay may kinuha siyang isa pang sobremula sa tumpok. Hindi niya ito binuksan. Alam na niya kung ano ang nasa loob. Ang eviction notice. Sugesti Araf. Itinago niya ito sa ilalim ng isang fruit bowl bago bumalik si Maya sa kusina. Lola, aalis na po ako. Nakuha mo na ba? Ang baon mo. Tinapik ni Maya ang kanyang backpack. Opo, maging mabait ka ha? Lagi naman po. Lumabas si Maya sa pinto, bumaba sa hagdan, nilakpasan ang sementong may manggabitak, at naglakat ng 6 na kanto papunta sa sakayan ng jeep. Nadaanan niya ang isang sanglaan na may kumikinang namgailaw, isang simbahan na namimigay ng malibreng jacket, at isang barberya kung saan ang mamatatandang lalaki ay nagtatalo tungkol sa kung ano-ano lang. Nakarating siya sa sakayan. Umupo sa bangko. Ipinatong ang backpack sa kanyang kandungan. Iwinagaywe ang kanyang ngabinti. Naghumngang isang maliit na kanta. Isang bagay na kinakantang ang kanyang ina. Hindi na niya matandaan ang lahat ng salita, ang melodiya na lang. Dun niya siya nakita. Sa kabilang dulong bangko, isang lalaki. Maputi. Mga nasa 50 siguro. Payat. Hindi lang payat, parang hungkak. Parang may kumakain sa kanya mula sa loop ng mahabang panahon. Punit ang kanyang jacket. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Nakayuko siya. Halos nakapikit ang nga mata. Mukha siyang hindi pa kumakain ng ilang araw. Tiningnan siya ni Maya. Umiwas ang tingin. Tumingin ulit. Hindi na siya nag-isip. Iyon ang parte na tumatak sa akin. Hindi na niya kinwenta sa isip niya. Hindi tinimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Hindi kinalkula kung ano ang mawawala sa kanya. Kinuha lang niya ang kanyang backpack. Inilabas ang tinapay. Inalis ang balot. At hinati ito. Hindi sa gitna. Ibinigay niya sa lalaki ang mas malaking piraso. Tinira niya ang mas maliit para sa sarili. Dahan-dahan niyang inilagay sa tuhod ng lalaki. Walang imik. Hindi siya kinalabit. Inilagay lang doon. Na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Nakmulat ang matang lalaki. Tinitigan niya ang tinapay. Pagkatapos ay si Maya. Nanginginig ang kanyang malabi. Bakit mo ginawa yan? Nakibit balikat si Maya. Kaswal. Na parang may nagtanong lang sa kanya kung bakit pinili niya ang asul na Crayola. Mukha po kayong mas gutom kaysa sa akin. Iyon lang. Iyon lang ang sinabi niya. Kinagat niya ang kanyang maliit na bahagi. Ngumuya ng tahimik. Nakatingin sa malayo. Paparating na ang jeep. Nakikita na niya ito 3 kanto ang layo. Kinuha ang lalaki ang tinapay gamit ang 2 kamay. Nanginginig. Kumagat siyang isang beses. Pumikit. At isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay isa pa. Hindi siya umiyak dahil sa pagkain. Umiyak siya dahil
may nakakita sa kanya. Sa unang pakakataon sa hindi na niya matandaan kung gaano katagal. May tumingin sa kanya na parang isa siyang tao. Huminto ang jeep, bumukas ang pinto, kinuha ni Maya ang kanyang backpack. Sumakay. Humanap ng upuan malapit sa bintana, hindi siya lumingon, hindi kumawi, hindi naghintay ng pasasalamat. Iniisip na niya ang kanyang spelling test. Ang lalaki ay nanatiling nakaupo doon. Hawak ang kalahating ang pandesal na may peanut butter, nagawa sa huling 2 pirasong tinapay na mayroon, ang 9 na taong gulang na bata sa kanilang bahay. At siya'y napahagulgol. Dun mismo sa bangkong iyon, humahagulhol. Walang humihinto. Ang matao ay naglalakat lang. Isang babay ang humila sa kanyang anak palayo at tumawid sa kalsada. Isang lalaking nakasuit ang sumulyap at nakpatuloy sa paglalakad. Walang humihinto. Pero heto ang detalye na babago sa lahat. Nakakabit sa pader nga, sari-sari store sa tapat. May isang security camera. Maliit. Madaling hindi mapansin. At nakuha nito ang buong pangyayari. Bawat segundo, ang tinapay, ang luha, ang batang babae na nagbigay ng walang pag-aalinlangan. Ang footage na iyon ay magiging mas mahalaga kaysa sa inaakala ngang sinuman. Ngayon, bumalik tayo kay Lola Lorna. Habang nasa eskwela si Maya, sumakay si Lola Lorna ng bus papuntang Makati para maglinis ng nga opisina. 3 palapak, mabanyo, break rooms, conference rooms kung saan iniwan ng mga tao ang kalahating kinain na tanghalian sa basurahan. Itinatapon ni Lola Lorna ang nga basura nang hindi tumitingin. Umuwi siya bandang 4:00. Pagod sa paraan na hindi kayang ayusin ng tulog. May voicemail mula sa paralan ni Maya. Ang field trip ng grade 4 sa Science Museum ay sa susunod na buwan. P500 bawat estudyante. Ang permission slip ay kailangang isumite sa Biyernes. 2 beses itong pinakinggan ni Lola Lorna. Pagkatapos ay binura niya ito. Tumawag siya pabalik sa paaralan. Hindi makakasama si Maya. Makakasakit daw siya sa araw na iyon. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin sa pader. P500. Iyon lang. At wala siya nito. Nang gabing iyon, umuwi si Maya. Halata niyang pagod si Lola Lorna, mas pagod kaysa karaniwan. Pero hindi siya nagtanong. Inilapag niya ang kanyang backpack. Ginawa ang kanyang takdang aralin sa lamesa sa kusina. Kinain ang natirang kanin mula sa ref, malamig na may counting ketchup. Kalaunan, umupo siya sa kanyang kama at binuksan ang isang maliit na kwaderno. Kupas na. Malambot na ang mapahina dahil sa madalas na pahawak. Sa unang pahina, may nakasulat na pamagat sa maingat na sulat kamay ngang 9 na taong gulang, mga bibilhin ko para kay Lola paglaki ko. Numero 1 sa listahan. Isang bahay na may dishwasher. Numero 2, mga bagong sapatos na hindi masakit sa paa. Numero 3, isang malaking TV para mapanood niya ang kanyang nga paboritong palabas nang hindi naniningkit. Nagdagdag si Mayang ang bago ngayong gabi. Numero 4, isang punong-puno na ref. Isinara niya ang kuwaderno. Inilagay sa ilalim ng kanyang unan at nakumot at sa kabilang dako ng lungsod. Sa Philippine General Hospital, isang lalaki ang dinadala sa emergency entrance sa isang stretcher. Dehydrated, malnourished, halos walang malay. Kinapang ang isang paramedic ang kanyang magabulsa para sa ID. Nakahanap ng isang lukot na military veterans ID. Binasa ang pangalan, Eduardo Vargas. Siya'y natigilan. Tumingin sa kanyang kasama. Itawag mo to. Ngayon din. Teka, talaga bang ibinigay niya ang kanyang nag-isang pakain? Ang nag-isa niyang baon? At tinira niya ang mas maliit na kalahati? Hindi ako magsisinungaling. Hindi ko alam kung magagawa ko iyon. Karamihan ng tao ay hindi
Pero hindi man lang siya nag-isip. Ginawa lang niya. Oh, iyon ang parte na tumatagos sa akin. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang lugar na ibang-iba. Bonifacio Global City. Isang gusali na gawa sa salamin at bato. Ang klase ng gusali kung saan ang mga security guard ay may suot na earpieces at ang mga elevator ay hindi humihinto sa bawat palapag. Ikalimang palapag, corner office, mesa na gawa sa kahoy, leather na upuan, isang bandilangang Pilipinas sa sulok, mga litrato sa pader pakikipakamay, sa mga gobernador, senador, general. Ito ang opisina ni Police General Grado Vargas. 62 taong gulang. May buho na pila, panga na parang inukit sa granite. Ang klase ng tao na kapag pumasok sa isang silid, lahat ay ayos ng upo, hindi dahil gusto nila siya, kundi dahil alam nila kung sino siya. Pinamumunuan ni General Grado Vargas ang Philippine National Police. 11 taon na, galing sa mayaman at makapangyarihang pamilya. Ang uring tao na naniniwala ng maproblema ay mga bagay na dapat pamahalaan ng tahimik, mahusay, at walang gulo. Binabasa niya ang maulat sa budget ng tumunok ang kanyang telepono, pribadong linya. Sinagot niya ito sa ikalawang ring. General Vargas. Nakikinig siya. Huminto ang paggalaw ng kanyang kamay. Nahulog ang kanyang pluma. Ulitin mo nga. Mas nakinig siya. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Hindi eksakto. Ngunit may nagbago sa likod ng kanyang mamata. May nabasag. Saan? Sandaling katahimikan. Aling ospital? Tumayo siya. Kinuha ang kanyang coat mula sa likod ng upuan. Ang kanyang ID, isang batang opisyal malapit sa pinto, ay napansin ito. Sir, okay lang po ba ang lahat? Hindi agad sumagot si Grado. Ibinutones niya ang kanyang coat, inayos ang kanyang kuwelyo, pagkatapos ay mahinang sinabi. Nahanap na nila si Eddie. Kumunot ang nuang ID. Ang kapatid niyo po. Naglakad si Grado palampas sa kanya ng walang imik. Ito ang kailangan niyong malaman tungkol kay Eddie Vargas. Siya ay 54. Mas nakababatang kapatid ni Grado ng 8 taon. Nagsilbi ngang 2 tour sa Marawi. Umuwing iba na. Ang Eddie na umalis ay maingay. Palabiro. Ang laging nagpapatawa. Tuwing Noche Buena. Ang Eddie na bumalik ay halos hindi na nagsasalita. Hindi makatulog, hindi mapakali, hindi kayang manatili sa isang silid na maraming tao. PTSD. Pagkatapos, alak, at mas malala pa. Sinubukan siyang tulungan ni Grado, ngunit isa lang ang alam na paraan ni Grado para tumulong. Kontrolin, mag-utos, ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng puwersa. 2 taon na ang nakalipas, nag-ayos si Grado ngang isang treatment program. Mahal, pribado, ang pinakamagagaling na doktor na kayang bayaran ng pera. Pero hindi niya tinanong si Eddie. Inutusan niya ito. Dumating na may mga papeles at isang sasakyang naghihintay sa labas. Tiningnan ni Eddie ang kanyang kapatid at sinabing, hindi ako isang kaso na kailangan mong pamahalaan, Grado. At umalis siya. Nawala. 2 taon. Walang tawag. Walang address. Wala. Naghanap si Grado noong una. Nag-file ang report. Nagpadala ang mga opisyal. Ngunit alam ni Eddie kung paano maglaho. Itinuro iyon sa kanyang militar. Pagkatapos ng 6 na buwan, nawalan ng saysay ang paghanap. Pagkatapos ng 1 taon, tumigil na si Grado sa pag-usap tungkol dito. Hindi dahil tumigil na siyang mag-alala, kundi dahil masyadong masakit ang patuloy na umasa. At ngayon, ang tawag na ito. Si Eddie, buhay. Natagpuan sa isang sakayan ng jeep sa Tondo. Bumagsak, halos hindi na humihinga. Dinala sa PGH. Nag-drive si Grado papunta sa ospital. Walang motorcade, walang sirena.
Isang lalaki lang sa isang madilim na coat na nagmamaneho nang masyadong mabilis sa trapikong Maynila. Dumating siya sa ospital, nilakpasan ang front desk nang hindi humihinto. Walang pumipigil sa isang general ng pulisya. Room 412. Itinulak niya ang pinto, at naroon si Eddie. Payat, sobrang payat na hindi mukhang toto. Ang mabraso ay parang mapatpat. May cheekbones na sapat na talim para makahiwa. May IV drip sa kanyang kaliwang kamay. Mga monitor na tumutunog, mabagal at tuloy-tuloy. Ngunit bukas ang kanyang mamata. Malinaw. Matino sa unang pagkakataon sa hindi na niya alam kung gaano katagal. Nakatayo si Gerardo sa pintuan. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Lumingon si Eddie. Nakita ang kanyang kapatid. At sa mahabang sandali, walang nagsalita sa kanila. 2 taon ng katahimikan na nakatayo sa pagitan nila na parang pader. Pagkatapos ay unang nagsalita si Eddie. Ang boses ay magaspang, halos pabulong. Bago ka magsalita, hindi ako ang tumawag sa'yo. Hindi kita tatawagan. Napalunok si Gerardo, tumango. Alam ko. Kumuha siyang upuan sa tabing kama, umupo, ipinakrus ang nakamay. Kung ganon, sino ang nakahanap sa'yo? Nakbago ang mukha ni Eddie. May lumambot. Isang batang babae. Sumandal si Gerardo sa upuan. Isang batang babae? Tumango si Eddie. Mabagal, na parabang kahit iyon ay nangangailangan ng effort. Nasa isang bangko ako, sasakayan sa may Kalye Garrison. Hindi ko na alam kung ilang araw na ako doon. 2, siguro 3. Hindi na ako makatayo. Hindi na makapag-isip ng diretso. Ang lahat ay ingay lang. Huminto siya, tumingin sa kisame. Tapos umupo siya. Naghihintay si Gerardo. Isang maliit na batang babae, siyam, siguro 10 taong gulang. Mas malaki pa sa kanya ang backpack niya. Umupo siya sa kabilang dulong bangko at tiningnan lang ako. Hindi tulad ng karaniwang tingin ng nga tao. Hindi yung huwag kang tumingin na tingin. Hindi rin yung dapat ba akong tumawag ng tulong na tingin. Tiningnan niya lang ako. Na parang isa, akong taong nakaupo sa isang bangko. Nagbago ang boses ni Eddie. Kumuha siya ng tinapay, pandesal na may peanut butter. Naamoy ko. At Gerardo, hinati niya. Ibinigay sa akin ang mas malaking piraso. Tinira niya ang malit. Hindi gumagalaw si Gerardo. Tinanong ko siya kung bakit. Alam mo ba ang sinabi niya? Umiling si Gerardo. Mukha po kayong mas gutom kaysa sa akin. Katahimikan. Tumutunog ang heart monitor. Tuloy-tuloy, walang humpay. Lumingon si Eddie sa kanyang kapatid. Basa ang mga mata. 2 taon na ako sa mga kalsadang iyon, 2 taon, Gerardo. Araw-araw may mga taong naglalakad palampas sa akin. Daan-daan, libo-libo. May mga nag-abot ng barya. Karamihan ay nakukunwaring wala ako doon. May ilan na nagsabing maghanap ako ng trabaho. Napalunok siya ng malalim. At isang 9 na taong gulang na bata, isang bata na halatang walang-wala rin, siya ang umupo. Siya ang nagbahagi ng kanyang nag-isang pakain hindi kalahati, kundi ang mas malaking kalahati. Mahigpit ang pagkakatikom ng panga ni Gerardo. Nakatitik siya sa sarili niyang makamay. Hindi niya ako kilala. Hindi tinanong ang pangalan ko. Hindi humingi ng kahit ano. Nagbigay lang siya. At pagkatapos, sumakay siya sa jeep at umalis na parang wala lang. Pumikit si Eddie. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na may nagtrato sa akin na parang tao. Nanatiling nakaupo doon, si Gerardo ng matagal. Tahimik ang silid maliban sa mga makina. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. Anong itsura niya? Maliit? Payat? Naka-uniformeng eskwela, navy blue, nakatirintas ang buhok na may puting ribon. Sumakay siya sa jeep na may rutang divisoria.
May tiny pa si Gerardo, pinindot ang send. Anong ginagawa mo? Tanong ni Eddie. Hinahanap siya. Tinawagan niya si Police Captain Brenda Rees. Si Brenda ang kanyang Community Liaison Officer. Matalas, organisado, ang class ng tao na naalala ang bawat panggalan at bawat detalye. Brenda, kailangan kong kunin mo ang security footage. Sakayan sa Cali Garrison kaninang umaga bandang 7:00 hanggang 7:30. May kamera sa sari-sari store sa tapat. Hindi nagtanong si Brenda kung bakit. Sinabi lang niya, bigyan niyo po ako ng 1 oras, sir. Inabot lang siya ng 40 minuto. Tumawag siya pabalik. General, nakuha ko na po ang footage. Isasend ko na po sa phone ninyo ngayon. Binuksan ni Gerardo ang video. Itinapat ang telepono para makita rin ni Eddie. Nandun siya. Malabong footage. Ngunit sapat na para makita. Isang batang babae ang umupo sa bangko. Kumuhang isang bagay sa kanyang backpack, isang tinapay na nakabalot sa papel. Maingat na hinati na parang sanay na siyang gawin ito. Inilagay ang mas malaking piraso sa tuhod ng lalaki sa tabi niya. Tinira ang mas maliit na piraso, kinain ito, at sumakay sa jeep. Walang pag-aalinlangan, walang pagpapakitang tao, walang pagtingin sa paligid kung may nanonood ba. Isang tahimik, likas na kabutihan. 3 beses itong pinano ni Gerardo, walang imik. Pinapano ni Eddie ang mukha ng kanyang kapatid. Nakikita ang isang bagay na hindi na niya nakita sa loob ng maraming taon. Namumula ang mga mata ni Gerardo. Sa wakas, nagsalita si Gerardo. Mahina, halos sa sarili lang. Ang kabutihang walang nanonood ang tanging kabutihang may halaga. Ibinaba niya ang telepono. Brenda, kailangan kong hanapin mo ang batang ito. Pangalan, paralan, address, lahat. Sinundan ni Brenda ang ruta ng jeep. Nakipag-ugnayan sa distrito ang eskwelahan. Sinuri ang uniforme. Sa loob ang 2 oras, nakuha niya ito. Ang pangalan niya po ay Maya Santos. 9 na taong gulang, grade 4 sa San Isidro Elementary School. Nakatira sa kanyang lola, si Lorna Santos, sa Maple Drive. Huminto siya. General, kinuha ko po ang kanilang mga record. Ang lola ay nagtatrabaho bilang janitress. 3 buwan na po silang hindi nakakabayad ng renta. May eviction notice na pong nakafile. Napapikit si Gerardo. Ang batang ito, ang batang nagbigay ng kanyang huling tinapay, malapit na siyang mawalang ng tirahan. Nanatili siya sa silid ng ospital nang matagal matapos ibaba ni Brenda ang telepono. Nakatulog na si Eddie. Ang IFI ay tumutulo. Ang monitor ay tumutunog. Gumawa si Gerardo ng 3 tawag. Ang una, sa Richmond Police Community Fund. Kailangan kong bayaran ang 3 buwang upangang isang pamilya sa Tondo. Ay proseso niyo ito ngayong gabi. Anonymous. Ang pangalawa, kay Brenda. Mag-organisa kang koleksyon mula sa mga opisyal, manggagamit sa eskwela, groceries, damit, kahit anong mapagsama-sama niyo hanggang bukas ng umaga. Ang pangatlong tawag, ang magpapabago sa lahat. Brenda, isa pa. Gusto kong 50 opisyal na naka-full dress uniform sa bahay ngang batang ito bukas ng umaga, alas 7 ng umaga, sakto. Katahimikan sa kabilang linya. 50, sir. 50. Gusto kong nakahanay sila mula sa bangketa hanggang sa kanyang pintuan. Gusto kong buksan niya ang pintong iyon at malaman na may halaga ang ginawa niya. Na may nakakita, kahit na akala niya'y walang nanonood. Tahimik si Brenda sandali. Pagkatapos, gagawin ko po, sir. Ibinaba ni Gerardo ang telepono. Tiningnan si Eddie na natutulog. Inabot at itinaas ang kumot sa balikat ng kanyang kapatid. Bumulong siya. Ginawa niya ang hindi ko nagawa.
Ibinalik kaniya. Ngayon, nang gabing iyon, sa kabilang dakong lungsod, pinapatulog ni Lola Lorna si Maya, itinaas ang kumot hanggang sa kanyang baba, hinaplos ang kanyang matirintas. Tumingala si Maya. Lola, bakit? Anak, ibinigay ko po yung pandesal ko kanina sa isang lalaki sa sakayan. Gutom na gutom po siya. Uminto ang kamay ni Lola Lorna. Ibinigay mo ang baon mo. Kalahati lang po. Yung malaking kalahati po? Pero hindi naman po ako masyadong gutom. Gutom siya. Buong araw siyang gutom. Hindi lang niya sinabi. Napuno ng luha ang mga mata ni Lola Lorna. Kumurap siya ng mabilis. Pinilit ngumiti. Napakabuting bagay niyan. Anak, okay lang po ba? Alam ko pong wala tayong masyadong pera. Hinaplos ni Lola Lorna ang kanyang no. Nagsinungaling sa ikalawang pagkakataon sa araw na iyon. Marami tayong pera. Anak, huwag kang mag-alala. Pumikit si Maya. Nakatulog sa ilang minuto. Naglakad si Lola Lorna papunta sa kusina, binuksan ang ref, tumayo doon habang tinitingnan ang nga walang lamang estante, dahan-dahang isinara ito at umupo sa lamesa sa dilim. Hindi niya alam na bayad na ang 3 buwang upa. Hindi niya alam na 50 opisyal ang nakpaplansa ang kanilang nga uniforme ngayon. Hindi niya alam na magbabago na ang lahat. Nakaupo lang siya doon mag-isa, iniisip kung paano niya malalampasan ang linggo. 6:00 ng umaga kinabukasan. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw. Isang manipis na linya lang ginto sa mga bubong ng Maple Drive. Tahimik ang lugar. Isang aso ang tumahol sa di kalayuan. Isang screen door ang umirit. Sa loob ng bahay, nagising si Maya tulad ng dati. Walang alarm clock, nakmulat ng mata, inilapak ang paa sa sahig, inayos ang kama bago lumabas ng silid. Naglakad siya papunta sa kusina, binuksan ang aparador, tinitigan ito. Walang laman, walang tinapay, walang peanut butter, walang may babalot. Isinara niya ang aparador. Hindi nag-react. Nagsalin lang isang basong tubig at ininom ito habang nakatayo. Nasa telepono na si Lola Lorna sa pasilyo. Parehong boses tulad kahapon, parehong tono, pagod, maingat, nagmamakaawa ng hindi gustong magtunog na nagmamakaawa. Mr. Reyes, hanggang Biyernes lang po sana. Magkakaroon po ako na pera sa Biyernes. Pakiusap po. Nagunwari si Maya na hindi niya naririnig. Isinuot niya ang kanyang uniforme, navy blue, puting ribbon sa kanyang tirintas. Isinukbit ang backpack. Parehong gawen, parehong bata. Hindi niya alam na iba ang araw na ito. Ngunit sa labas, 2 kanto ang layo. Nagsimula na. Isa-isang humihinto ang mga police cruiser. Tahimik, walang sirena, walang ilaw. Lumabas ang mga opisyal na naka-full dress uniform. Madilim na asul, magabutones na tanso, puting guwantes, magasapatos na makintap na parang salamin. Pumila sila sa gilid ng kalsada. Tahimik, disiplinado. 2 hanay na bumubuong isang perpektong daanan mula sa kalsada hanggang sa branda ni Maya. Isang kapitbahay siya tapatang sumilip sa kanyang gablinds. Pagkatapos siya isa pa. At isa pa. Nagbukas ang pinto. Lumabas ang mga tao sa kanilang mabranda na nakabatrop at sinalas, nagbubulungan. Anong nangyayari? May problema ba? Bahayan nga, Santos. Sa dulungan to. Isang itim na sedan ang huminto. Bumaba. Si General Gerardo Vargas. Walang uniforme, naka-gray na suit, walang kasama. Ibinutones niya ang kanyang jacket at naglakad papunta sa hanay ng mga opisyal. Sa likod niya, isang pangalawang sasakyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumaba si Eddie Vargas. Malinis na damit, maikli ang gupit. Payat pa rin.
Medyo nanginginig pa. Ngunit nakatayo sa sarili niyang nga paa. Pumwesto siya sa likod ng linya. Tumango sa kanya ang huling opisyal. Tumangho pabalik si Eddie. Naglakad si Captain Branda Reyes sa linya sa huling pagkakataon. Sinuri ang bawat kuvalyo, bawat kuvantes, bawat posisyon. Tumingin siya kay Gerardo, tumango. Handa na po kami, sir. Huminga ng malalim si Gerardo. Sige na. 3 katok, matatag, pantay. Ang uringang katok na may kahulugan, natigilan si Lola Lorna sa gitna ng kanyang sinasabi. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Tumingin si Maya mula sa lamesa sa kusina. 3 pang katok. Ibinaba ni Lola Lorna ang telepono. Dahan-dahang naglakad papunta sa pinto, sumilip sa peephole. Umatras siya. Maya, manatili ka sa likod ko. Bakit po, Lola? Hindi sumagot si Lola Lorna. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang doorknob. Binuksan niya ito at nagbago ang buong mundo. 50 opisyal na nakatayo sa perpektong pormasyon. 2 hanay na umaabot mula sa beranda hanggang sa kalsada. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mga tansong butones ng kanilang uniforma. Puting guwantes sa kanilang magilid. Walang isa man sa kanila ang gumagalaw. Napahawak si Lola Lorna sa hambangang pinto. Halos bumigay ang kanyang nga tuhod. Diyos ko po. Ano to? Anong nangyari? Sumingit si Maya sa kanyang lola. Tumayo sa beranda na naka-uniforme. Suot pa rin ang backpack. Nanlalaki ang mga mata. Nakabukas ang bibig. Bumulong siya. Lola, may ginawa po ba tayong masama? Ang nangungunang opisyal. Si Sergeant Darren Cole, matangkat, malapat ang balikat, 20 taon na sa serbisyo, ay humakbang pasulong. Tinanggal ang kanyang sombrero at lumuhod para medjing kaleval ne mata ni Maya. Ineng, wala kami rito dahil may ginawa kang masama. Ngumiti siya, malumanay. Nandito kami dahil ginawa mo ang tanging tama. Kumunot ang no ni Maya. Hindi naiintindihan. Pagkatapos ay humakbang si Gerardo mula sa gilid, naka-gray na suit, walang badge. Naglakad siya sa gitna ngang 2 hanay ngang maopisyal, huminto sa paanan ngang hagdan ngang beranda. Ginang Santos. Ako po si Gerardo Vargas. Ako po ang hepe ng Philippine National Police. Nanigas si Lola Lorna. Isang hepe ngang pulisya sa kanyang pintuan. Ang bawat insting sa kanyang katawan ay sumisigaw na masamang balita ito. Ginang, wala po ako rito sa opisyal na kapasidad. Nandito po ako bilang isang kapatid. Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang coat. Itinapat ang screen kina Lola Lorna at Maya. Kahapon ng umaga sa sakayan sa Calle Garrison, may ginawa pong pambihira ang inyong apo. Pinindot niya ang play. Ang footage mula sa security camera. Malabo, medyo tagilid, ngunit sapat na para makita. Isang batang babae na umupo sa bangko. Kumuhang tinapay, hinati ito. Inilagay ang mas malaking piraso sa tuhod ng isang lalaki. Kinain ang mas maliit na piraso at sumakay sa jeep. Walang pag-alinlangan, walang audience, walang inaasahan, pinanood ito ni Lola Lorna. Dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Lumingon siya kay Maya. Anak, ibinigay mo ang baon mo? Tumingin si Maya sa sahig. Gumalaw-galaw. Gutom po siya. Lola, yun na lang ang pagkain natin. Alam ko po, nalambot ang mukha ni Lola Lorna. Hindi galit. Hindi pagkadismaya. Isang bagay na mas malalim. Narealize niya na ang kanyang apo ay nagutom buong araw kahapon. Kumain ngang malamig na kanin na may ketchup para sa hapunan ng walang reklamo dahil ibinigay niya ang kanyang nag-isang pagkain sa isang estranghero. Niyakap niya si Maya. Hinikpitan ang yakap. Binigyan sila ni Gerardong sandali. Pagkatapos ay nagsalita muli.
Ginang Santos ang lalaki sa bangkong iyon. Kapatid ko po iyon. Si Eddie Vargas. Isa po siyang veterano. Nagsilbi siyang 2 tour sa Marawi. Matagal na po siyang nahihirapan. Nawala po siya sa amin, sa kanyang sarili. Sa loob ng 2 taon, matatag ang boses ni Gerardo, ngunit ang kanyang mamata ay hindi. Kahapon, ang inyong apo ang unang tao, sa loob ng 2 taon na tumingin sa kanya na parang tao. Ibinahagi niya ang kanyang huling pagkain sa kanya, at dahil doon, dahil nandun siya, buhay siya ngayon, nasa ospital siya, gumagaling na, umiyak na si Lola Lorna ngayon, tahimik. Manggaluhan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Lumuhod si Gerardo, kalevel ng mata ni Maya. Maya, naalala mo ba ang lalaking biniyan mong tinapay? Tumango si Maya, maliit. Kilala mo ba kung sino siya? Umiling si Maya. Ang pangalan niya ay Eddie. At narito siya. Tumabi si Gerardo. Sa likod ng linya, sa pinakahuling posisyon, humakbang si Eddie. Malinis na damit, bagong gupit, payat pa rin, medyo nanginginig pa, ngunit nakatayo, naglalakat. Nakita siya ni Maya. Nanlaki ang kanyang mata. Kuya Eddie? Hindi niya ito tinawag na Mr. Vargas. Hindi niya tinawag na Sir. Tinawag niya ito sa nag-isang pangalan na mahalaga, ang pangalan ng lalaki sa bangko. Tumakbo siya pababa ang beranda, nilakpasan ang nga opisyal, si Gerardo, diretso sa kanya. Lumuhod si Eddie, sinalubong siyang yakap. Nanginginig siya. Nanginginig si Maya. Bumulong siya sa kanyang buhok, basak ang boses. Iniligtas mo ang buhay ko sa kalahatingang pandesal. Isinupsop ni Maya ang kanyang mukha sa balikat ni Eddie. Walang sinabi, kumapit lang. 50 opisyal ang nakatayo ng tuwid. Ang ilan sa kanila ay kumukurap ng mabilis. Ang ilan ay hindi na sinusubukang itago ito. Lumingon ng bahagya si Sergeant Cole at pinunasan ang kanyang mata gamit ang likod ng kanyang guwantas. Nakatayo si Lola Lorna sa beranda, nakatakip ang kamay sa bibig. Pinapanood ang kanyang apo na yakap ang isang lalaking iniligtas niya gamit ang nag-isang bagay na mayroon siya. Pinapanood din ni Gerardo. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, wala siyang plano, wala siyang estratehiya, wala siyang anggulo. Ito lang ang mayroon siya. Pagkatapos ngang mahabang sandali, humakbang si Captain Brenda. Dahan-dahang tumikhim. Maya Santos, sa ngalan ng Philippine National Police, isang karangalan na igawat sa iyo ang Civilian Commendation Medal para sa isang pambihirang gawa ng kabutihan na kumakatawan sa pinakamataas na halaga ng ating komunidad. Binuksan niya ang isang maliit na kahon gloss. Sa loob, isang medalya, ginto, may ukit. Tinitigan ito ni Maya na parang galing ito sa ibang planeta. Ikaw ang pinakabatang tao sa kasaysayan ng Maynila na tumanggap ng parangal na ito. Kinuha ito ni Maya gamit ang 2 kamay. Tiningnan ito. Tumingala kay Lola Lorna. Lola, tingnan niyo po. Tumango si Lola Lorna. Hindi makapagsalita. Ngunit hindi pa tapos si Gerardo. Kumuha ulit siya ng isang bagay sa kanyang coat. Isang sobre. At ibinigay ito kay Lola Lorna. Ginang Santos, ito po ay mula sa PNP Community Fund. Ang inyong utang sa upa, 3 buwan, ay nabayaran na po. Binuksan ni Lola Lorna ang sobre, binasa ang sulat sa loop. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Tumingala siya kay Gerardo. Bumuka ang bibig, isinara ito, bumuka ulit. Walang lumalabas. Tumango lang si Gerardo. Pinahirapan po iyan ng apo ninyo. Bawat sentimo. Pagkatapos, isang malit na mutikab ang guminto sa gilid na calçada. Inorganiza ito ni Brenda Magdamag. Ang mga pamilya ng opisyal ay nagdonate buong gabi. Mga grocery, gamit sa eskwela, bagong backpack, winter coat, mga kahon, ng pagkain. Binuhat ng 2 opisyal ang unang kahon paayat sa beranda. Pagkatapos, ay isa pa,
At isa pa, nasa mga beranda na ngayon ang mga kapitbahay, nanonood. Isang babae sa tapat ang nagsimulang pumalakpak. Mabagal noong una, pagkatapos ay sumali ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang lalaki sa tabing ng bahay, at pagkatapos ay ang buong kanto. Ang palakpakan ay umaling-awngaw sa Maple Drive na parang alon. Nakatayo si Maya sa gitnang lahat, medalya sa isang kamay, hawak ang kamay ni Eddie sa kabila. Hindi niya lubos na naiintindihan ang nangyayari. Siyam na taong gulang pa lang siya. Ngunit isang bagay ang alam niya. Hindi siya gutom ngayon. Pagsapit ng tanghali, kalat na ang kwento. Si Marco David, isang lokal na reporter na inimbita ni Brenda para i-cover ang seremonya, ay ipinos ang security camera footage kasama ang sarili niyang video ng 50 opisyal na nakahanay sa Maple Drive. Ang pamagat niya, Jilan taong gulang. Ibinigay ang huling pagkain sa isang nagugutom na lalaki. Ang susunod na mangyayari ay dudurok sa puso mo. Sa loob ng isang oras, mayroon na itong 10,000 views, pagsapit ng alas 3, 200,000. Pagsapit ng hapunan, mahigit 1,000,000 at hindi ito humihinto. Bumuhos ang mga komento, libo-libo. Karamihan ay magaganda. Matandang lalaki na ako na umiyak sa loob ng truck ko dahil sa isang pandesal. Mas malaki pa ang pagkatao ng batang ito sa kanyang kalingkingan kaysa sa karamihan sa atin sa buong katawan. Maya Santos, tandaan ang pangalang iyan. Nagsimulang magbahagi ang makatao nga kanilang sariling makakwento. Isang babae sa Cebu ang nakwento tungkol sa isang estranghero na nagbayad ng kanyang grocery bill nang tanggihan ang kanyang card. Isang lalaki sa Davao ang naglarawan sa isang pulubing veterano na nagbigay sa kanya ng direksyon noong naligaw siya. Mga maliliit na kabutihan, ang uri na walang nakukunan ng video. Ang uri na walang pumapalakpak. Ang kwento ni Maya ay may binuksan. Isang crowdfunding page ang lumitaw. Hindi inayos ni Gerardo, hindi ngang PNP, kundi ngang isang estranghero sa Iloilo na nakapanood ng video at hindi ito maalis sa kanyang isipan. Pamagat. Para kay Maya at Lola Lorna, dahil ang kabutihan ay nararapat sa isang safety net. Pay 50,000 sa unang oras. Pagkatapos ay 100,000. Pagkatapos ay 200,000. Hindi alam ni Lola Lorna ang lahat ng ito. Nasa kusina siya, nag-ayos ng nga groceries, nagbubukas ng makahon, nag-ayos ng nga delata sa aparador. Palagi siyang humihinto para hawakan ang nga ito, na parang tinitiyak niyang toto ang nga ito. Nasa lamesa, sa kusina si Maya, gumagawang takdang aralin. Ang medalya ay nasa tabing kanyang pencil case. Tuwing ilang minuto, ay tinitingnan niya ito. Hinahawakan ang gilid at bumabalik sa kanyang worksheet. Tahimik. Mapayapa. Hindi ito nagtagal. Dahil kasama nga atensyon ay ingay. At hindi lahat ng ito ay mabuti. Pagsapit gabi, nagsimulang lumabas ang ibang nga komento. Ang maparang suntok sa sikmura. Sakto sa timing. PR stan ang PNP. Bakit kailangang tungkol sa lahi ang lahat? So isang batang Pinay ang nagbigay sa isang puting lalaki ngang tinapay at bigla siyang naging bayani? Pakiusap, poverty porn ito. Ginagamit nila ang bata. Nahanap sila ni Lola Lorna. Hindi siya masyadong aktibo sa social media, ngunit isang kapitbahay ang nag-text sa kanya ng isang link. Dapat mong makita ang sinasabi ng gatao. Sana hindi na lang niya tiningnan. Binasa niya ang isang komento, pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Bawat isa ay isang maliit na patalim, hindi dahil totoo nga ito, kundi dahil kinuha nila ang pinakadalisay na bagay na ginawang kanyang apo at ginawa itong isang bagay na pangit. Pinatay niya ang kanyang telepono, itiniklop ito sa lamesa, at umupo doon sa kusina. Parehong lamesa, parehong upuan. Ngunit iba na ang pakiramdam sa hangin ngayon. Kinabukasan,
Tumawag si Lola Lorna kay Gerardo. General Vargas, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng inyong ginawa. Taos puso po akong nagpapasalamat. Ngunit may kailangan po akong sabihin. Nakikinig si Gerardo. Ayaw ko pong maging isang display ang apo ko. Isang headline. Siyam na taong gulang pa lang po siya. Nagbigay siya ng tinapay sa isang lalaki dahil mabait siyang bata. Iyon lang po. Hindi niya ginawa iyon para sa mga medalya. Hindi niya ginawa iyon para sa mga kamera. At ayaw kong lumaki siya na iniisip na ang kabutihan ay mahalaga lang kapag may nagvi-video. Katahimikan sa linya. May sinabi po kayo kahapon, General. Kabutihang walang nanonood. Iyon po ang ginawa ni Maya. At ngayon, sa lahat ng atensyong ito, parang nilalagyan natin ito ng audience. At hindi ko po gusto ang pakiramdam na yon. Matagal na tahimik si Gerardo. Pagkatapos, tama po kayo, Ginang Santos. At humihingi po ako ang paumanhin. Totoo ito dahil si Lola Lorna ay nagpakita sa kanya ng isang salamin. Ang sarili niyang mga salita kabutihang walang nanunod at ginawa niyang pinakamalaking audience sa Maynila ang ginawa ni Maya. Nang hapong iyon, gumawa si Gerardo ng tawag, tinanggihan ang bawat hiling ng interview, pinutol ang media access, at naglabas ng pahayag sa pamamagitan ni Brenda. Ang pamilyang Santos ay humihiling ng privacy. Igagalang po natin ito ng lubusan. Nakipag-ugnayan si Brenda sa crowdfunding platform. Hiniling na i-disable ang makomento. Patuloy na dumarating ang pera, ngunit tumigil ang ingay. Nang gabing iyon, tumawag si Eddie kay Maya mula sa teleponong ospital. Hoy bata, okay ka lang ba? Okay lang po ako. Kumakain po ba kayo? Tumawa si Eddie, ang unang totong tawa sa loob ng maraming taon. Oh, 3 beses sa isang araw. Hindi nila ako pinapalampas. Mabuti po. Katahimikan. Kuya Eddie. Ayaw ko pong nasa internet. Oh, ako rin bata. Pwedeng maging normal na lang po ulit? Ngumiti si Eddie. Tumingin sa bintana ng ospital. Magiging mas mahusay pa sa normal. Ipinapangako ko. 2 linggo ang lumipas. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Eddie, ngunit iba na siya. Kumakain ng 3 beses sa isang araw, nakakatulog sa gabi karaniwang gabi, naglalakat sa mga pasilyo sa umaga, nakikipag-usap sa mga counselor, hindi dahil may pumipilit sa kanya, kundi dahil gusto niya. Nagsimula siyang magtrabaho sa woodshop ng ospital, occupational therapy, isang bagay na magagawang kanyang makamay. Tinuruan siya ng instruktor kung paano mag-ukit, mga ibon karaniwan, simpleng emejay huhis, makinis na emejay hilid. Naging mahusay si Eddie dito. Napakahusay. Mayroon sa paulit-ulit na gawain, sa dahan-dahang pakayot ng talim, sa hiblangang kahoy na lumalabas, na nagpapatigil sa ingay sa kanyang ulo ng mas mahusay kaysa sa anumang bagay sa loob ng maraming taon. Ginagawa niya ngayon ang isang maliit na ibon. Isang maya. Kasya sa palat ng kanyang kamay. 3 araw na niya itong nililiha. Ginagawang perpekto. Tinanong siyang isang nurse. Para kanino yan? Itinaas ito ni Eddie sa liwanag, dahan-dahang inikot, para sa batang babae na umupo kasama ko. Samantala, ginagawa ni Gerardo ang isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Humihingi siya ng pahintulot. Nakaupo siya sa tapat ni Eddie sa courtyard ng ospital, 2 magkapatid sa isang bangko. Ibang bangko, ibang mundo. Parehong katahimikan. Nakausap ko ang director ng VMMC, sabi ni Gerardo. Mayroon silang full rehabilitation program. Suporta sa pabahay, job training, counseling, pangmatagalan, hindi yung 30 day lang, yung totoong klase. Tumingin si Eddie sa mga puno sa damuhan. Hindi kita sinasabihang gawin mo. Mabilis na idinagdak ni Gerardo, na parang pinipigilan ang sarili.
Nagtatanong ako. Desisyon mo? Hindi agad sumagot si Eddie. 2 taon na ang nakalipas. Dumating ka na may mapapeles at sasakyan. Sinabi mong pupunta, ako gusto ko man o hindi. Naalala mo ba ang sinabi ko? Tumango si Gerardo. Sabi mo, hindi ako isang kaso na kailangan mong pamahalaan. At seryoso ako doon. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan. So anong pinakaiba ngayon? Tiningnan ni Gerardo ang kanyang makamay, bumuka ang bibig, isinara ito, bumuka ulit, pinanot ko yung video, yung galing sa sakayan, at nakita ko yung batang babae na umupo lang. Hindi siya nagbigay ng talumpati, walang plano, hindi sinubukang ayusin ang kahit ano. Umupo lang siya sa tabi mo at ibinahagi kung anong mayroon siya. Napalunok siya. At na-realize ko na iyon lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan na pamahalaan kita. Kailangan mo lang na nandun ako. Tulad niya. Pinagmasdan ni Eddie ang mukha ng kanyang kapatid. Hinahanap ang anggulo, ang kalkulasyon, ang grado na kilala niya, ang laging may susunod na hakbang. Hindi niya ito nakita. Seryoso ka ba talaga diyan? Seryoso ako. Tumingin pabalik si Eddie sa mga puno. Isang ibon ang dumapo sa bakot. Tumalon-talon sa rehas. Sige. Pero ako ang magdedesisyon. Bawat hakbang, ako ang magdedesisyon. Ikaw ang magdedesisyon. At kung gusto kong huminto, hihinto ako. Walang guilt, walang pressure. Nagbuntong hininga si Eddie. Mahaba at mabagal, na parabang 2 taon na siyang hindi humihinga. Sige, iyon lang. Walang handshake, walang yakap. Sige lang. Ngunit namumula ang mga mata ni Gerardo nang tumayo siya at nakunwari si Eddie na hindi napansin tulad ng ginagawa ng makapatid. Ngayon, si Lola Lorna. May hindi inaasahang dumating sa koreo, isang sulat mula sa Public Attorney's Office. Binuksan ito ni Lola Lorna ng may pag-ingat. Natuto na siyang matakot sa makasobra. Ngunit ba ito? Ipinaliwanag ng sulat na si Captain Brenda Reyes ang nakrefer ng kanyang kaso sa PAO. Isang pro bono na abogado ang sumuri sa rental agreement ni Lola Lorna. At ang natuklasan nila ay nagbago ng lahat. Ang kanyang landlord, si Mr. Reyes, ay naniningil sa kanya ng sobra sa loop ngang maraming taon. Mga ilegal na bayarin na nakatago sa fine print. Mga bayarin sa maintenance para sa mga pakukumpuni na hindi naman ginawa. Isang late penalty na lumampas sa legal na limitasyon ng 300%. Inilatag itong sulat sa simpleng lengguwahe. 2 beses binasa ni Lola Lorna ang bawat linya. Ang abogado, isang babae na nang nangalang Claire Dawson, ay nag-alok na kumatawan kay Lola Lorna ng walang bayad. Nag-file na siya ng formal na reklamo sa Housing Authority. At hinihiling niya ang isang muling negosasyon ng upa. Umupo si Lola Lorna sa lamesa sa kusina, sa parehong upuan kung saan siya umupo noong gabing iyon sa dilim. Sa parehong lamesa kung saan niya itinago ang eviction notice sa ilalim ng fruit bowl. Binasa niya ang sulat 1 beses. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero sa ibaba. Ati. Dawson? Si Lorna Santos po ito. Nakuha ko na po ang sulat ninyo. Ginang Santos, salamat po sa pagtawag. Gusto ko pong malaman ninyo na napakalakas pong kaso ninyo. Ang inyong landlord ay lumalabag na sa batas sa loop ngang hindi bababa sa 3 taon. Maaari nating pababain ang inyong upang ng 40% at ipawalang bisa ang eviction notice ng tuluyan. Tahimik si Lola Lorna. Ginang Santos, nandiyan pa po ba kayo? Nandito po ako. Ako lang po. Ipinatong niya ang kanyang palat sa lamesa. Pinapakalma ang sarili. Wala pa pong nagsabi sa akin na may mga karapatan ako. Lumambot ang boses ni Claire. Mayroon po kayo, Ginang Santos? At sisiguraduhin po naming igagalang ang mga ito.
2 araw ang lumipas, opisyal na. Kinansela ang eviction, nirenegotiate ang upa. Ang buwan ng bayarin ni Lola Lorna ay bumaba ngang halos kalahati. Wala nang ngabanta, wala nang pakmamakaawa kay Mr. Reyes para sa isang linggo pa. At heto ang mahalaga. Hindi ito sigurado na gumagalaw na koneksyon. Hindi niya tinawagan ang hukom, hindi nakpadala ng opisyal, hindi ginamit ang kanyang badge. Ito ay ang sistema na gumagana sa paraang dapat. Kapag may sapat na pakialam ang isang tao para ikonekta ang natuldok. Nakita ni Brenda ang isang pamilyang nangangailangan. Gumawa siyang isang tawag. Ang tawag na iyon ay umabot kay Claire. Ginawa ni Claire ang kanyang trabaho. Ginawa ng batas ang trabaho nito. Hindi iyon kapangyarihan. Tao iyon. Nang gabing naging pinal na ito, umuwi si Lola Lorna mula sa trabaho. Binuksan ang pinto, naglakad papunta sa kusina. Puno ang ref. Dumating na ang madonasyon mula sa crowdfunding. Mga gift card, mga grocery delivery, isang lokal na simbahan na nag-organisa ng isang food drive para sa Pamilya Santos. Nasa lamesa si Maya. Nakakalat ang manggagamit sa eskwela. Tumingala siya. Lola, bakit po puno ang ref? Inilapak ni Lola Lorna ang kanyang bag, tiningnan ang ref, tiningnan si Maya, ngumiti siya. Ang unang totong ngiti sa hindi na niya, matandaan kung gaano katagal. Dahil natandaan nga tao kung paano maging patas anak, tumagilit ang ulo ni Maya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin minsan tama ang ginagawa ng mundo. Hindi palagi, pero minsan. Inisip iyon ni Maya sandali. Pagkatapos ay tumango. Bumalik sa kanyang takdang aralin. Binuksan ni Lola Lorna ang ref. Para lang tingnan ito. Puno ang maestante. Gatas. Itlog. Tinapay. Totoong tinapay. Hindi lang ang ilalim at ibabaw. Tumayo siya doon sandali. Kamay sa pinto, nakapikit. Pagkatapos, bumulong siya, sobrang hina na hindi narinig ni Maya. Salamat Dina. Magiging mayos ang anak natin. Isinara niya ang ref. Pinunasan ang kanyang nga mata at nagsimulang magluto ng hapunan. Isang totong hapunan na may sapat para sa pangalawang serving. Isang buwan ang lumipas, isang Sabado ngang hapon, mainit na sikat ng araw ngang Oktubre ang pumapasok sa bintana ngang kusina na parang magintong guhit. Nasakalan si Lola Lorna. Hinahalo ang isang kaldero ngang sopas. Ang masarap na klase, may totong manok, totong gulay, totong sabaw. Hindi yung galing sa lata. Ang klase na pumupuno sa buong bahay na amoy na nagsasabing, may nagmamahal sa'yo. Isang katok sa pinto. Mahinahon ngayon. Hindi 50 opisyal, isang lalaki lang. Tumakbo si Maya para buksan ito. Nakatayo si Eddie sa branda. Malinis na flannel na damit. Maong nakasya. Mayos ang gupit. Payat pa rin siya. Hindi iyon magbabago agad-agad. Ngunit iba na ang kanyang mamata. Matatak. Malinaw. Naroron. May hawak siyang isang bagay sa likod niya. Hay bata. Kuya Eddie. Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay at hinila siya papasok. Nagluto po si Lola ngang sopas, yung totoong klase. Alam ko, naamoy ko mula sa bangketa. Lumabas si Lola Lorna, mula sa kusina. Pinupunasan ang makamay sa isang tuwalya. Nakita si Eddie. Ngumiti. Mukha kang maayos. Eddie, mayos po ang pakiramdam ko. Aling Lorna. Ito po ang unang pagkakataon na nasabi ko iyan at seryoso ako. Inilabas niya mula sa kanyang likuran ang inukit na ibon. Maliit, makinis, perpekto. Lumuhod siya kay Maya. Ginawa ko ito para sayo sa woodshop sa ospital. Isa itong ibong Maya. Nangingini ng bahagya ang kamay ni Eddie nang itaas niya ang kutsara. Napansin ni Maya, walang sinabi. Inilapit lang ang tinapay sa kanya para mas madali niyang maabot. Nakdasal si Lola Lorna bago kumain. Yumuko si Eddie.
Unang beses niyang umupo sa isang hapagkainan kasama ang pamilya, sa loob ng mahigit 2 taon. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Maya si Eddie tungkol sa militar. Kinuwentuhan niya itong isang nakakatawang istorya tungkol sa isang sarhento na takot sa gagamba. Tumawa si Maya ng malakas na napasinghot pa. Tumawa si Lola Lorna sa tawa ni Maya. Tumawa si Eddie sa kanilang dalawa. Maliit ang kusina, maliit ang lamesa, maliit ang bahay. Ngunit ngayon, dito, walang anumang pakiramdam na maliit. Kalaunan, pagkaalis ni Eddie, umupo sina Maya at Lola Lorna sa beranda. Gabi. Nagsisimula ng kumislap ang mga alitap-tap sa bakuran. Hawak ni Maya ang inukit na ibon sa kanyang kandungan. Ipinatong ni Lola Lorna ang kanyang braso sa balikat ng kanyang apo, inilapit ito. Alam mo ba kung bakit ako proud sa'yo? Dahil po tinulungan ko si Kuya Eddie? Umiling si Lola Lorna. Dahil tinulungan mo siya noong walang nanonood. Isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang lola. Pumikit. Lumilipat ang alitap-tap. Umirit ang beranda. Nagiging lila ang langit. Tahimik. 6 na buwan ang lumipas. Nakatira si Eddie sa isang maliit na apartment malapit sa VMMC. Walang magarbong gamit, malinis, tahimik, kanya. Sa pasimanong ang bintana, 3 inukit na ibon na siya mismo ang gumawa. Nagboboluntaryo siya sa isang shelter para sa mga veterano tuwing weekend. Tinuturuan ang ibang nga kasama kung paano magtrabaho gamit ang kanilang mga kamay. Sinasabi sa kanila ang parehong bagay sa bawat pagkakataon. Hindi ka sira. Natigil ka lang. Makaiba iyon. Tuwing linggo ay nagdadrive siya papuntang Maple Drive. Hapunan kasama sina Lola Lorna at Maya. Ang kanilang lamesa ay may 3 upuan na ngayon. Permanente. Nagsimulan ng isang bagong programa ang paralan ni Maya. Tinawag nila itong upuan ng kabutihan. Isang bangkong kahoy sa labas ng entrance. Sinumang bata na nangangailangan ng kausap ay maring umupo doon at may lalapit sa bawat pagkakataon. Ang pilaka sa gilid ay nagsasabing, hanggo sa inspirasyon ni Maya Santos. Dahil mahalaga ang pagupo kasama na iba. Sa wakas ay nakaroon si Lola Lorna ng kanyang washing machine. Sa araw na ikinabit ito, binuksan ni Maya ang kanyang kwaderno, hinanap ang listahan, kinansela ang numero 1 gamit ang isang malaking pulang marker, at ngumiti ng napakalawa na sumakit ang kanyang pisngi. Dumalo si Gerardo sa isang fundraiser para sa addiction awareness. Hindi siya nagbigay ng talumpati. Umupo lang sa likod, nakinig, natuto. Pagkatapos ne event, nagpadala siya ne isang anonymous na donasyon sa paralan ni Maya. Walang sulat, walang pangalan, walang audience. Bakit ko pa ikinuwento ito? Kasi isipin mo, 1 na taong gulang na, walang-wala ang nagbigay ngang lahat. At binago nito ang buong buhay ng isang tao. Hindi ito pelikula. Totoo ito. Kaya kung tinaman ka nito, mag-iwan ng komento, I like, I share at mag-subscribe.